Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang araw din po, Padre. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Noong nakaraang linggo, maalala ninyo, sinimulan natin ang ating pagninilay sa puntong tayo bilang mga tao ay may mga kahinaan, maraming pagkukulang, nakakagawa ng pagkakamali at pagkakasala. Kaya naman sa linggong iyon, pinaalalahanan tayo ng mga pagbasa na kapag meron tayong kapatid na nagkakamali, na nagkakasala, may tungkulin tayo na ang kapatid na iyon ay paalalahanan at akayin maibalik natin sa tamang landas ng pamumuhay. Sa linggong ito, minumula tayo na paano ko ang kapatid nating iyon na may kahinaan, na nagkakamali, nagkakasala. Tayo ngayon ang nagawa ng kasalanan. Yan ang narinig natin sa mismong katanungan ni Pedro sa Ebanghelyo na dinunog niya kay Jesus. Anong sabi niya? Panginoon, makailan kong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Tumugon si Jesus sa kanya at hindi lamang iyon, si Jesus nagbigay pa ng talinghaga. Binigyan ni Jesus ng diin sa talinghagang ito na merong isang hari at siya ay maraming lingkod. Unang iniharap sa kanya ang lingkod na may pagkakautang sa kanya ng napakalaking halaga. Nang hindi ito makabayad, nagpa siyang hari na ibenta siya ang kanyang asawa, ang kanyang mga anak, at lahat ng kanyang ari-arian. Subalit ang lingkod na ito, nagmakaawa, nanikluhod, at ang hari ay nahabag. Ayon sa patuloy na salaysay ni Jesus, pinayaon niya at pinatawad ang lingkod na ito. Subalit kalaunan, nang makita ng lingkod na ito ang kanyang kapwa-lingkod na may pagkakautang sa kanya ng napakaliit na halaga, sinunggaban niya ito. Siningil, nang hindi makabayad, ipinakulong. Nasaksiyan ito ng iba pang kapwa-lingkod at ipinarating sa hari ang pangyayari. Nang pinatawag ng hari ang lingkod na ito, pinagsabihan siya ng mga katagang ito, ikaw, napakasama mo. Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka. Nahabag ako sa iyo. Hindi ba dapat ka ring mahabag sa kapwa mo? Mga kapatid, siguro naman ang talinghagang ito ay hindi na kinakailangan ng mahabang paliwanag pa. Ang hari ay walang iba kundi sinasagisag ang Diyos. Ang lingkod na maraming pagkakautang ay ang bawat isa sa atin na nakakagawa ng kasalanan sa Kanya. At yung isang lingkod na may pagkakautang nakakarampot ay tumutukoy sa ating kapwa. Kaya sa linggong ito, ang mismong katanungang iyan sa Ebanghelyo, ibinabato sa atin. Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo. Hindi ba dapat ka ring mahabag sa kapwa mo? Hindi ba dapat rin tayong maawa sa ating kapwa na humihingi ng habag mula sa atin? Paano tayo tumutugon sa ating kapwa na nagkasala sa atin? Mga kapatid, sa linggong ito, minumula tayo ng 4 na pagbasa. Binibigyan
bigyan tayo ng 4 na konkretong aral. Bakit kailangan nating magpatawad ng kapwa? Ano nga ba ang dahilan bakit natin sila dapat patawarin? Unang dahilan, mapupulot natin sa unang pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Sabi ni Sirach, patawarin mo ang iyong kapwa sa kanyang pagkukulang. At pag ikaw ay dumalangin sa Diyos, patatawarin ka naman. Sa madaling sabi, kailangan nating magpatawad ng ating kapwa dahil una, pakikinggan ng Diyos ang ating panalangin kung tayo ay maawain sa iba. Nararapat lamang na tayo'y maging mapagpatawad. Bakit? Hindi ba dumudulog tayo sa Diyos, lumalapit rin tayo sa Diyos, nagmamakaawa at humihingi ng tawad? Lalo na kapag tayo dumudulog sa sakramento ng kumpisal, minsan ba tinanggihan tayo ng Diyos? Hindi. Kung ang Diyos hindi marunong tumanggi sa atin, hindi ba dapat rin tayong di dapat tumanggi sa nagmamakaawa sa atin? Ikalawang dahilan kung bakit kailangan natin magpatawad sa kapwa, mapupulot natin sa mismong salmo na naging tugon natin. Naalala nyo ang salmo? Inawit pa natin? Anong sabi natin? Bilang tugon, inawit natin, ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Anong ipinababatid sa atin ng salmista sa mga katagang ito? Pinapakilala sa atin ng Diyos na meron tayo. Na ang Diyos na ito mahabagin. Na ang Diyos na ito maganda ang loob. Kung meron tayong Diyos na mahabagin at maganda ang loob, anong dapat nating gawin? Kunin natin ang pagkakataon na ito na gayahin ang Diyos, na tularan ng Diyos. Kaya nga ang ikalawang dahilan kung bakit natin kailangan magpatawad ng kapwa, dahil mahabagin ang Diyos na dapat nating siyang sundin. Ikatlong dahilan, sa liham ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma na siyang ikalawang pagbasa sa linggong ito, minulat tayo sa kanyang pananalita na kailangan nating magpatawad sa kapwa dahil, ikatlo, nabubuhay tayo para sa Diyos at sa kapwa, hindi sa sarili lamang. Mga kapatid, siguro naman ngayon maliwanag sa atin ang ika nga kasabihan sa Ingles, no man is an island. Walang tao na nabubuhay na solo. Unang-una, hindi iyon maganda sa kalusugan sa pag-iisip. Kapag wala kang kinakausap, kung inilalayo mo ang iyong sarili sa iba, masisiraan ka ng bait, masisiraan ka ng isip. Yan rin ang dahilan kung bakit sa panahon natin ngayon, patok ang tinatawag na social media. Bakit? Dahil kahit saan kang panig ng mundo, you can interact with anyone. Kahit lalong-lalo na yung mga mahal mo sa buhay, mga kaibigan, kamag-anakan, we interact. Because part of being human is to become social being. Di ba ang ganda na tayo dati, maalala nyo, kapag may hinahangaan tayong artista ng kapanahunan, gamit ang magazine, gamit ang dyaryo, pinuputol ang kanilang larawan, tinatago pa natin, nabutan niya ng marami sa inyo. Pero sa panahon ngayon, hindi na ang artista ang hinahangaan, tayo mismo kumukuha ng sarili nating selfie. Anong ginagawa ng iba? Kung ano-anong anggulong ginagawa
ginagawa sa mukha, tumama lang na maganda. Nakasampu ng take, hindi pa rin maganda. Talagang pangit ang anggulo, wala tayong magagawa dyan. No? Pero ang punto, kapag nakuha ng magandang litrato, ilalagay mo sa social media. Anong pinakamagandang pampalubag loob? Yung bang mga kaibigan mo, pumupuso, nagla-like, nagko-comment. Ang pinakapangit sa iba, yung bang libo-libo kaibigan mo na isa wala man lang nag-like. Nakakasira yun ng bait. But that is part of our interaction with others. Kaya nga, yamang tayo nakikihalubilo sa iba, sa kapwa, at ang ating kapwa, tao na bibilangan natin, mahihina, nagkakasala, minsan nakakagawa ng pagkakamali sa atin, at tayo nagkakamali sa kanila. Anong sinasabi ni San Pablo sa atin? Matuto ka makipag-ugnayan sa kanila, mamuhay ka ng marangal at mabuti. At para magamit yan, kailangan ng pagpapatawad. Ikaapat na dahilan, bakit kailangan nating magpatawad? Naalala niyo ang tugon ni Jesus sa Ebanghelyo? Nang tinanong siya ni Pedro, Panginoon, makailan kong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkasala sa akin? Makapito po ba? Anong sagot ni Jesus? Sinabi niya, hindi ko sinabing makapito, kung hindi 70 ulit pa nito. Bakit naroon ang makataga ni Jesus na 70 ulit pa nito? Para maunawaan ang bilang na iyan sa kultura ng mga Hudyo, ilapat muna natin sa kultura natin ngayon. Sa kultura natin ngayon, lalo na nakakahalubilo natin ang tinatawag kultura ng mga Incheck o Filipino-Chinese, ang pinakamahalagang bilang ay ang numero 8. Kaya nga, mapunta kayo ng Divisoria. Napupunta pa ba kayo doon? O hanggang Santa Lucia lang kayo? Sa Divisoria, merong malaking mall doon. Ang pangalan, 168. Nandun ang dulo, 8. Chinese may-ari nun. Pag makita kang sasakyan, ang plaka, 8 ang dulo, maniwala ka sa akin. Malaking probabilidad may-ari niyan, Chinese. Mahilig sila sa 8. Bakit? Dahil ang bilang na 8, kapag ginawa mong tabingi, di ba, siya ay vertical, horizontal, gawin mong vertical, ang bilang na iyan nagiging infinite number. Pare yan sa mga Chinese. Paano sa kultura ng Hudyo? Ang paulit-ulit na pagbanggit ng bilang na 7 means infinite. It's a perfect number. Kaya nga, mapapansin nyo, ito magsisimbang gabi na naman, ilang araw na lang yan o buwan. Isa sa mga ebanghelyong ating napakikinggan ay ang salinlahi ni Jesus. Naalala nyo ba ito? Mula kay Abraham hanggang kay David, 14 na henerasyon. Mula kay David hanggang sa pagkakatapon sa Babylonia, 14 na henerasyon. Mula sa pagkakatapon sa Babylonia hanggang kay Jesus, 14 na henerasyon. Naalala? Good. Paano ngayon isinusulat ng mga Hudyo yan? 14 is 7-7. 7-7, 14 muli. 7-7, 14 muli. Ang paulit-ulit na pagbanggit ng 7 means perfect number because Jesus is perfect man and perfect God. Infinite iyon. Ganun din ang sinasabi ngayon ni Jesus mismo sa Ebanghelyo. Ilang beses mong papatawarin? 7 beses po ba? Anong sabi ni Jesus? Hindi ko sinabing 7, kung hindi 70 ulit pa
nito, a repeated 7. Bakit? Because that is a perfect number, an infinite number for the Jews. Tinuturo sa atin ng Panginoon na kung tayo ay magpatawad, dapat walang hanggan. Kaya nga tunay ang kasabihan na ang Diyos na meron tayo, hindi magaling sa mathematics. Alam niyo ba yon? Itong mga bata na nakikita ko ngayon, tiyak mga magulang magaling yan sa mathematics, tinuruan nyo. Matapos A, B, C, D, susunod na ituturo ano? 1, 2, 3, 4, 5. At ang kagalingan na iyan sa mathematics, dala nila paglaki. Lalo na kapag nagkasala ang kanilang kapwa. Ito ginagawa natin. Isang beses pa, hindi ko na siya papatawarin. Ibig sabihin, nagbibilang ka. Ilang beses at ilang ulit sa iyo ang binibigay mo sa iyong kapwa na may hangganan ang iyong pagpapatawad at ang nagagawa niyang pagkakamali. Ang Diyos, naalala niyo, mula ng ating pagkabata, nagkaroon tayo ng pag-iisip, ilang beses tayong nagkamali, ilang beses tayong nagkasala sa Kanya. Pero matanong ko kayo, binilangan ba tayo ng Diyos? Never. Kailanman ang Diyos hindi nagsabi sa atin isang beses pa. Last mo na yan, never. Because God is not good in counting. Tayo ang magaling magbilang. Kaya sa ika-4 na dahilan, minumula tayo na yamang ang aral ni Jesus ng kapatawaran ay walang hanggan, dapat nating itong tularan. 4 mga kapatid na dahilan, bakit kailangan natin magpatawad ng kapwa. Una, dahil pakikinggan ng Diyos ang ating panalangin kung tayo ay maawain. Ikalawang dahilan, dahil mahabagin ng Diyos na dapat nating siyang sundin. Ikatlong dahilan, dahil nabubuhay tayo para sa Diyos at sa kapwa, hindi lamang sa sarili. At ika-4, dahil ang aral ni Jesus ng kapatawaran ay walang hanggan, dapat nating siyang tularan. Mahirap mang maalala ang 4 na ito. Subalit alam nyo na masarap pakinggan na may natutunan at may napulot tayo sa linggong ito habang dumadalo ng banal na pagdiriwang. Subalit kapag tayo bumalik na sa pang-araw-araw nating gawain, ito lang sana ang wag nyong kakaligtaan. Kapag tayo ay nagdarasal araw-araw ng mismong panalangin na tinuro ni Jesus sa atin at binabanggit natin ang makatagang, Ama namin, sumasalangit ka, at dinadagdag natin ang makataga sa kahuli-hulihan, patawarin mo kami sa aming mga sala, gaya ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Nawa ang mga salitang iyon ay manggaling mismo sa ating kalooban, puso at isipan, hindi lamang sa labi. Dahil hindi tayo totoo kapag nananalangin kung ang mga katagang iyan nanggagaling lang sa ating labi. Sikapin natin na yamang hiningi natin na tayo patawarin, matuto tayong maging mahabagin at magpagpatawad sa kapwa nating nagkakasala sa atin. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.